Okay, so 2026 na, di mo pa rin alam gusto mong gawin, pero gusto mo maging successful or kaya naman kumita or potentially mabago yung life mo in a way na mag-shift ka ng career. Kasi yung career mo ngayon, hindi ka niya na sinaserve. Okay, stay ka dito kasi meron ako i-share sa'yo, baka makatulong. Dito motivational, more of real talk lang to, and may ibibigay akong gift sa'yo at the end, baka kasi makatulong sa'yo. Alam niyo guys, lahat naman siguro ng tao, pinagdadaanan yung phase na yan. Okay? Una, love na love mo yung career mo. Tapos, later on, ayaw mo na. Kasi nare-realize mo, mas may high leverage na career ang gusto mong matry. Kapag sinabing high leverage, yung input ng work mo, yung hours, yung effort, yung time mo na pinapasok doon sa trabaho na yun or kaya naman sa career na yun, gusto mo yung balik, mas mataas. Okay? Yun yung high leverage. Kasi ang problem kasi sa panahon ngayon guys, low leverage lahat. Employment, mababa yung pasahod. I don't know, maybe because sa economic status ng Pinas, supply and demand ng workers. In short, hindi masyadong sineserve. May mga kakilala ko na professional, may mga PRC licenses. Hindi sila masaya sa life nila, mainly because ang baba ng sahod. Kasi imagine mo, nag-aral ka ng 4 to 5 years para doon sa career na yon. Tapos yung kikitain mo, hindi pa sufficient para i-fulfill yung tuition na inaral, binayad mo sa pag-aaral na yon. So parang lugi siya kung titignan mo sa business perspective, di ba? Now, katulad niyo ako, okay, ganoon din ako sa college noon. Tapos nalilito ako, pina-question ko yung life ko, ano ba yung para sa akin talaga. And then later on, na-realize ko at natuklasan ko tong mga high income skills. Kapag sinabing high income skills, it's basically a skill na binabayaran ng market ng mahal. Okay, kaya siya high income. Now, ano ba yan? High income skill na yan, JC? Baka networking yan, baka scam yan, baka pagbebentahin kami ng kung ano-ano. Pakinggan nyo maigi guys. Ever since nagka-pandemic, nagkaroon ng malaking shift yung mga businesses globally. Nung nagka-pandemic, lahat ng businesses nag-shift to remote. Kung naalala nyo yun. Kaya ko sinabing nag-shift ng remote kasi yung mga negosyo, nagtanggal sila ng mga trabahador, nag-hire sila ng mga worker na remotely. So from dati nag-office sila, may malaki silang building, yung mga dating mga ibang companies. Ngayon mas pinili na lang nila na online setup na lang. Zoom meeting, Google meeting, yung typical na online setup. Now, dito na-realize ng mga negosyo na parang efficient siya sa end nila kasi hindi na nila kailangan magbayad ng transportation ng mga employee nila, ng mga real estate, rent, magbayad ng malaking facility, electricity. So, sa POB ng mga businesses, ang laki na natitipid nila. Now, kapag mas malaki natitipid ng business, mas malaki yung kinikita nila. Tumutunog yung eroplano. Now, ano naging advantage nito sa end ng mga negosyante? Mas malaki sila magpasahod ngayon. Kaya yung mga foreign companies, nag-hire sila ng mga Pilipino, di ba? May mga freelancer, nag-hire sila ng mga Pilipino na pinapasahod nila ng relatively mas malaki compared sa market value kasi malaki yung palitan. Kasi dollar to peso. Pangalawa naman, mas nakakatipid sila kasi hindi na sila mag-hire ng mga empleyado nila na taga bansa nila. So yun nangyari, kaya nagkaroon ng boom yung freelancing guys. Now, bakit ko sinasabi sa inyo to? Okay, lahat ng mga skill na involved doon sa sinasabi ko nagkaroon ng transition ng pandemic, ang tawag doon is high income skill. Okay, so yung high income skill na to guys, ito yung mga skill na nakatied sa revenue or kaya naman sa operational cost ng isang negosyo na binabayaran globally. Paano yun? Okay? Kasi for example, digital marketing. Kapag marunong ka mag-digital marketing, most likely high income skill yan. Maraming mga foreigner na naghahanap ng ganyang skills. And to tell you guys, maraming mga Filipino ang hinahanap ng mga foreigner kasi magagaling sila sa digital marketing tayo mga Pilipino. Social media marketing, social media management. Meron namang mga web developer, meron namang copywriter, meron namang PPC or mga pay-per-click.
mga nagrara ng FB ads, TikTok ads, Meta, YouTube, Google, and anything. Meron namang mga tao na VA, mga operational yan, mga virtual assistants. Meron namang mga real estate VA. Napakadami nila guys, and so on and so forth. Now, ito yung problem. Lahat ng tao guys, pwedeng aralin yung high income skill. Sobrang dali, sobrang daming module, sobrang daming training material, mentors, at may mga paid courses na available online. Pero lahat ng mga yan, kapag natutunan mo lahat yung skills na yan, may isang problema. And sigurado ako maraming makaka-relate dito. Ang common problem ng mga taong natututo ng high income skill is hindi nila alam kung paano maghanap ng client. Kasi kung may skill ka na tapos di mo alam hanapin yung client mo, parang wala ding kwenta. Paano makakita ng pera, di ba? Now, yung problem na yun, sinosolve ng isang high income skill. At ang tawag na high income skill doon guys is remote sales. So yung remote sales, it's basically selling or sales pero remote siya. Kaya siya high income skill. Now, dito sa remote sales, matututo ka mag-research ng mga clients, mag-market research, mag-create ng offer, maghanap ng leads or datas ng mga prospects na to at saka clients, mag-set ng appointments, tapos mag-book ng call sa kanila, mag-set ng meetings, mag-close ng deal. Remote sales ang tawag dyan. And nakikita nyo yan siguro sa onlinejobs.ph or kaya naman sa mga iba't ibang platform na cold calling, appointment setting, sales development representative, business development representatives, account executive, yung mga ganyang work, remote sales yan guys. Kasi sila yung nagpa-facilitate ng sales. Now, unlike any traditional sales, itong remote sales kasi, work from home siya. Kailangan mo lang ng PC or laptop, tas mabilis na internet, then you're good to go. Binabayaran ka sa skill mo, base, kung gaano ka kagaling mag-close ng deal or depende sa usapan nyo ng client mo. Now, you can start sa remote sale with as low as 50k. Depende pa kung anong type ng job opening, pero yun yung nakikita sa marketplace ngayon. Excuse me, yung mga rookie, ganun yung mga kinikita nila. Tapos may mga commissions. It's like just any sales pero remote siya fina-facilitate. Now, ito na naman yung problem. JC, saan makakahanap ng material niyan at saka learning at saka training modules ng remote sales? Guys, to tell you, sa Pilipinas, halos mahirap. Wala pa kasi masyado pa tong parang first world na parang community. And to tell you guys, sabi ko sa inyo, if magstay kayo dito sa video, may i-share ako sa inyo. Nag-launch ako ng remote sales community dito sa Pilipinas. And nagulat ako kasi sobrang daming taong gusto matuto. Full transparency guys, 19,000 na tao yung nag-sign up. Imagine nyo yun, ganun kadaming freelancer at aspiring freelancer yung nag-sign up sa community na binild ko. Now, kung isipin nyo, sobrang daming tao nun. And right now, 3,200 na tao na yung na-onboard namin. And we are onboarding a lot of people kasi meron akong 8 na admins doon. So, ganun kalaki yung taong gusto matuto kasi alam nila mataas yung demand. And currently, may mga agencies na gusto makipag-partner sa akin para mag-post sila ng mga job posting doon. Kasi high demand yung mga Filipino remote sales. Sobrang daming mga foreigner naghahanap ng talents na ganun. So, yun yung community na binild ko. Now, inside sa community, kahit wala kang alam, matututunan mo yung remote sales, matututunan mo yung freelancing, matututunan mo yung sales in general. Hanggang specialization na skill ng remote sales, hanggang maland mo yung first client mo. Lahat yun guys, yun yung pinaka-straightest roadmap na community na makikita nyo sa internet about remote sales. And yung catch doon guys, free siya. Wala kayong babayaran sa akin. Libre yon, trainings, modules, guides. Lahat na makikita nyo resources doon, it's free. We have a 24/7 admin support. We have our own logins. May sarili tayong website, hindi to Facebook group. May sarili tayong channels, lahat para siyang pinaghalong Facebook, may sariling website at may halong Discord. Ganun siya ka-premium guys, and free to, wala kayong babayaran. Now, marami magtatanong, JC, bakit mo ginawa to? Okay, ginawa ko to kasi gusto kong i-redefine yung coaching industry sa Pilipinas kasi maraming mga tao ang nagtuturo ng hindi naman nila ginagawa. Pangalawa, maraming tao ang naloloko at nag-i-scam sa mga course coaching na yan. Kaya ginawa ko siyang free para makita nyo na merong tao ngayon
na from the ground up, literal na wala kang alam, hanggat makalan ka ng first client mo as a freelancer, ma-acquire mo yung skill mo, matututunan mo lahat for free. Ang catch ko lang guys, subscribe lang kayo dito, follow nyo lang ako, that's it. Gusto ko malaman to ng buong Pilipinas na may nag-i-exist na ganitong community ngayon about freelancing. So again, if sa tingin mo para sa'yo to, gusto mo siya i-try this 2026 guys, I highly encourage you to go to my link sa bio. Click mo lang yon to start. Or meron akong dito, link na ilalagay sa comment. Or kaya naman search nyo sa browser nyo, jointheparliament.com. And after that, may aeroplano. And after that guys, pagka-click nyo ng link, ang mangyayari guys is mapupunta kayo sa series ng videos. Ang tawag ko doon is pre-onboarding video. Tapusin nyo yon. After nyo i-click yung link na sa pre-onboarding video, merong onboarding video. And after that, dire-diretso na. So magugulat ka na lang, nasa community ka na, ta sobrang smooth ng transition. So ayun guys, kita-kits tayo. And I hope makatulong to sa inyo. Excited na ako malaman yung story nyo. And wishing you the best this 2026. So nandito lang sa link sa bio ko, sa comment section, or just search jointheparliament.com. Yun lang guys, peace.